Mutya ng antingero na lumitaw sa napakabahong dumi ng aswang. Ito ang kakatwang karanasan ng 10 anyos na batang si Nigel. Ano nga ba ang kwento sa likod ng paglitaw ng isang mutya sa nakakadiring dumi ng aswang? Paghihiganti ang pinakamotibo ng nakilalang gabay ni Nigel na si Lolo Terbok. Ngunit hindi magiging madali ang papel na gagampanan ni Nigel. Bakit? Dahil ang mga aswang na makakalaban niya ay may espesyal na kakayahan. Kailangan niyang ingatan ang kanyang anino na madikitan ng anino ng mga aswang. Pero may isang lalong magpapahirap pa sa papel ni Nigel na hindi niya inaasahan. Isa na may taglay na kapangyarihang itim ang nakipag-alyansa sa mga aswang at ang mismong nagpakana sa pagkamatay ng antingerong si Lolo Terbok. Matatalo kaya ni Nigel ang sanib puwersa ng isang salamangkera at ng mga aswang? Tunghayan po natin ang kapanapanabik, maaksyon at kapupulutan ng aral na kwentong ito. Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano nga mo yun? Ang baho! Amoy tae! Pasado 12:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ang 10 anyos na batang si Nigel. Agad siyang napabangon. Katabi niya ang kanyang itay sa katre sa kanilang kwarto. Ang itay lang niya ang katabi pagkat ulila na siya sa ina. Ginising ni Nigel ang 45 anyos niyang tatay na si Juston. Talagang hindi na niya matiis ang maalingasaw na amoy na pumapasok sa kanilang kubo. Tay! Tay, gising! Gumising muna kayo dyan! Tay, may naamoy po akong sobrang baho eh. Agad namang nagising si Juston. Pupungas-pungas na nagbangon. Napasingot siya dahil nabulabog ang tulog. Ano ba anak? Ano bang problema mo? Ngunit napangiwi si Juston nang mapansin ang nakakasulasok na amoy. Pambihira! Ano ba yun? Napakabaho! Amoy tayo ah! Tumae ka ba sa higaan, anak? Tinangkang i-check ni Juston ang palibot ni Nigel. Hinawi pa niya ang kanilang mga kumot at unan. Naku, hindi ako tumae, tay ah. Galing po yata sa labas yung amoy eh. Baka mamaya may tumae po sa labas. At sino naman tarantado na tatae doon sa bakuran natin? Pwes, mananagot sa akin ng bastos na yon. Tuluyan ang tumayo si Juston. Tinungo ang kusina. Kinuha niya at isinukbit sa kanyang bewang ang bagong hasang bolo. Kinuha rin niya ang isang flashlight. Binalikan muna niya si Nigel bago pumanaog ng hagdan palabas. Dito ka lang anak ha. Ako lang ang lalabas. Huwag na huwag kang susunod sa akin. Delikado sa labas ng ganitong oras. Kung hindi tao, ay baka kung ano nagtatangkang paglaruan tayo. Baka tayo ng tikbalang ang naaamoy natin. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo ah. Bilisan niyo po at wala po akong kasama rito sa loob. Natatakot po ako eh. Saktong paglabas ni Juston ay siya namang biglang may bumulong sa may tenga ni Nigel. Sa gulat ay nagpalinga-linga siya at nagtataka. Nasa mukha niya ang pagkatakot. Ha? Ano yun? Parang may bumulong sa akin ah. Boses ng matanda. Agad nagtalukbong ng kumot si Nigel. Nanginginig siyang namaluktot sa isang sulok. Ngunit muling may bumulong sa tapat mismo ng kanyang tenga. Sisigaw na sana siya, ngunit klarong narinig niya ang tinig na nagsasabing huwag daw siyang matakot. Hindi raw ito isang masamang kaluluwa. Sino po kayo?
Bakit niyo po ako binubulungan? Sagot ng tinig, hindi na raw mahalaga kung sino ito. Ang importante ay ang maipaalam sa kanya na may isang mahalagang mangyayari sa gabing yun. Hinihintay raw nitong pagbigyan ng langit ang kahilingan nitong makapaghiganti sa pamamagitan niya. Ha? May kasalanan po ba sa inyo ang itay ko? Ipinaliwanag ng tinig na walang kasalanan ang kanyang itay. Ito raw sana ang bubulungan nito, ngunit may isang katangian itong hindi karapat-dapat. Kaya naman, mas minabuti raw nitong siya na lamang ang piliin pagkat bata pa siya at masunurin. Isa pa, may angkin daw siyang katapangan at katalinuhan kahit bata pa. Kanino po ba kayo maghihiganti? Isa po ba kayong multo? Ibig sabihin po sa pumatay po ba sa inyo kayo maghihiganti? Umuo ang tinig, pero ipinaliwanag nitong hindi tao ang kanyang paghihigantihan. Ano po? Hindi tao? Kung ganun po ano po ang paghihigantihan nyo? Ayon sa tinig, ay saka na lang daw nito sasabihin ang lahat. Ang importante raw muna ay maging alerto sila ng kanyang itay at magbantay sa mangyayari buong magdamag. Hindi raw pwedeng may ibang makakuha ng mabubuong mutya at lalo raw hindi pwedeng kaaway ang makakuha nito. Ano? Mutya? Ano po yun? Yun daw ay isang makapangyarihang bagay, kaya kailangan daw itong bantayan, oras na mabuo. Pero paano pong pagbabantay ang gagawin namin ni Itay? Sandali, pupuntahan ko po siya. Sasabihin ko po ang tungkol sa inyo. Pinigilan ng tinig si Nigel. Mas makabubuti raw na silang dalawa na lamang muna ang nakakaalam. Teka, paano po kung niloloko niyo lang pala ako? Sabi ng tinig ay magtiwala raw si Nigel rito. Napaka-importante raw ng papel na kanyang gagampanan para raw sa kaligtasan ng buong baryo San Gregorio. Kung mabibigo raw sila ng gabing yun, marami raw ang mapapahamak, kabilang na raw silang mag-ama sa posibleng salakayin ng mga elemento ng dilim. Sinabihan din ng tinig si Nigel na wag nang marami pang tanong. Kusa na lang daw niyang maiintindihan ang mga bagay kapag naroon na sila sa darating na mga sitwasyon. Ito na raw ang bahala. Ano na po ang dapat kong gawin ngayon? Ang itay ko po nasa labas. Baka may mangyari pong masama sa kanya. Itinuro ng tinig kung ano ang dapat gawin ni Nigel. Palihim niyang sinundan sa labas ang kanyang itay. Napadpad siya sa likod ng bahay. Pareho pang nagulat sina Juston at Nigel nang makarinig sila ng mabilis na mga kaluskos na may kasama pang mahinang atungal. Nagmumula ito sa talahiban, hindi kalayuan sa mga kawayan. Sa tulong ng liwanag ng buwan sa kalangitan, nakita nila ang isang anino. Mabilis itong tumatakas palayo. Sinubukan itong ilawan ni Juston, pero mabilis na nawala kung saan. Buwisit, mukhang may aswang na namang naligaw rito sa baryo Dito pa talaga sa bakuran tumae. Kaya pala amoy nabubulok na karne. Pwe, pero teka, bakit pala may napadpad na namang aswang dito? Hindi maganda to. Mukhang mauulit na naman ang nangyari noon. Ang tinutukoy ni Juston ay noong kabataan niya, kung saan ay nagsunod-sunod ang karumal-dumal na bigla ang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Marami sa kanilang mga kababaryo ang natangay. Ang ilan pa'y iniwang wakwak ang duguang mga katawan. Kung paanong natigil ang kanilang pagsalakay ay hindi pa rin naman niya lubusang alam. May sabi-sabing dahil raw may isang antingerong lumitaw sa kanilang baryo. May matandang antingero sa kanilang baryo, pero hindi niya alam kung ito mismo yon. At bukas na bukas din ay pupuntahan niya ito para itanong
ang tungkol sa natuklasan niyang ito ngayong gabi lamang. Sa tulong ng flashlight ay hinanap ni Gaston ang tae ng hinihinala niyang aswang. Agad naman niya itong nahanap dahil sa nakakasulasok nitong amoy. Si Nigel naman na nagtatago sa mga tanim nilang mga gulay ay binulungan ulit ng tinig. Sakto namang noong may namumuong sama ng panahon sa kalangitan. Anak nang, tayo nga talaga to ng aswang ah. May daliri pa ng tao na hindi masyadong natunaw. At ano tong nakasuot sa daliri? Gamit ang napulot na mahabang patpat, ay hahawiin sana ni Gaston ang bagay na yon. Ngunit biglang may malakas na tumulak sa kanya papalayo. Isang matalim na kidlat ang sumunod na gumuhit. Tinamaan mismo ang taing kakalkalin sana ni Gaston. Pagkaraay, dumagundong ang napakalakas na kulog, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Nigel, bakit mo ako tinulak? Saka bakit ka pa lumabas? Pumasok ka na sa loob, dali! Baka kumidlat ulit eh. Muntik na nga po kayo, Itay. Mabuti na lang po may bumulong po sa akin para itulak po kayo. Salamat naman anak. Pero tara na sa loob. Delikado na tayo dito. May aswang na gumagala sa paligid. Mabilis na kumilos ang mag-ama. Hindi na nila napansing umusok ang tae ng aswang at pansamantalang naglabas ng nakakasilaw na liwanag na agad ding nawala. Sa di kalayuan naman, sa may kawayan, ang anino ng aswang ay lumitaw muli. Paroot parito itong hindi mapakali. Bilisan mo anak. Tuyuin mo ng tuwalya ang buhok mo't katawan. Magbihis ka na rin. Pagkatapos ay may pag-uusapan tayo. Utos kagad yun ni Gaston sa kanyang anak pagkapasok nila ng dampa. Siya man ay nagpatuyo na rin ng buhok at nagbihis. Matapos ang lahat ay sabay pa silang bumalik sa kanilang katre. May nabanggit ka sa akin kanina anak. Ano yung ika mo'y bumulong sa'yo? Kaya naitulak mo ako kanina. Nag-isip naman muna si Nigel at nagkakamot ng ulo. Tay, wala po yun. Ibig ko pong sabihin ay parang may nag-utos po sa akin na itulak po kayo. Nakikita ko po kasing lalong dumidilim ang langit eh. Tapos parang may kulay orange po sa taas. Sabi niyo sa akin dati, di ba? Kapag may halong kulay orange ang maitim na ulap, may laman yung kidlat. Ngayon po, itinulak ko po kayo ng kikidlat na. Namangha si Gaston sa sagot ng kanyang anak. Aba, ang galing mo naman pala anak. Sa lagay na yun eh, naunahan mo pa ang kidlat ha? Mabuti na lang at hindi ka rin tinamaan. Kung hindi ako makakapayag. O siya, matulog na pala tayo ulit. Tutal eh, nawala na rin ang mabahong amoy kanina. Hinigop yata ng kidlat. Agad namang umayos si Nigel para muling matulog. Pero lingid kay Gaston ay may lihim siyang binabalak dahil sa ibinubulong ng tinig. Hinintay ni Nigel na mahiga na rin si Gaston. Nakapikit siya habang nakikiramdam. Pero para namang hindi pa matutulog ang kanyang itay. Sa pasimple niyang pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niyang inilabas nito ang kanilang lumang baul na sa pagkakaalam niya'y naglalaman ng mga pangontra raw sa mga elemento ng dilim. Naglabas ito ng mga botelyang may lamang mga langis, buntot pagi, latigo, mga lingkaw, itim na mga tela at kung ano-ano pa. Nagsabit ang kanyang itay ng ilan sa mga yon sa dingding ng kanilang kwarto. Nagsaboy rin ito ng langis sa mga haligi. At nang lumabas ito ng kanilang kwarto para ituloy ang ginagawa sa iba pang parte ng kanilang bahay, ay sinamantala yon ni Nigel para makalabas. Medyo kinakabahan naman si Nigel nang siya ay makalabas. Agad siyang napasulyap sa may kawayan. Nang masigurong wala roon ang aninoy, nagmamadali niyang pinuntahan ang tae kanina. Napansin niyang umuusok ito na nooy naging kulay itim na. May isang bagay
na bahagyang umiilaw mula rito. Ha? Ano po yung umiilaw? Yun na po ba yung sinasabi niyong mutya? Kausap ni Nigel ang tinig. Sumagot naman itong yun na nga raw. Dininig daw ng langit ang kahilingan nito. Inutusan siyang kuhanin yun, itago at mabilis na pumasok sa kanilang dampa pagkat nararamdaman daw nito ang presensya ng isang aswang na papalapit. Takot na luminga-linga sa paligid si Nigel at tulad ng sinabi ng tinig, namataan nga niyang muli ang anino pero hindi na ito basta anino lang kundi bulto na mismo ng isang nakakatakot na nilalang, isang aswang. Nang sandaling yon, talagang kinabahan na si Nigel. Mabilis niyang sinunod ang utos ng tinig sa kanya. Dinampot niya ang umiilaw na bagay, isang singsing na may batong kulay makintab na asul. Ibinulsa niya yon sa kanyang shorts. Bibira na sana siya ng takbo papasok sa kanilang dampa. Ngunit bigla siyang natigilan nang pagtalikod niya'y namataan niya ang papalapit na aswang. Nyay! Tay, tulong! Tulong, may aswang! Nagulat naman si Juston nang marinig ang malakas na sigaw ni Nigel. Dali-dali niyang nilabas ang anak habang inihahampas sa ere ang hawak na buntot pagi. Nigel! Anak ko! Nang makita ng aswang ang paparating na si Juston, ay tinangka nitong sugurin si Nigel. Nang kamuntikan na siyang madamba, ay binulungan siya ng tinig at iniamba sa aswang ang mutyang singsing. Ah! Mamatay ka! Mamatay ka! Biglang napaatras ang aswang pagkakita sa umiilaw na asul na bato ng singsing na mutya. Naiharang nito sa muka ang mga braso para takpan ang namumulang mga mata. Para itong nasisilaw at para ring napapasok. Nanginginig ang buo nitong katawan. Sinamantala ni Juston ang pagkakataong yun na natutuliro ang aswang. Mabilis niya itong hinampas ng buntot ng pagi. Katakot-takot na umatungal ang aswang. Pabigla nitong binalingan si Juston para sana manlaban. Pero patakbong humarang si Nigel at muling iniamba ang hawak na mutyang singsing. Muling napaatras at parang lalong nasilaw ang aswang. Ha! Heto sa'yo! Mamatay ka! Mamatay ka na! Parang itinulak ng malakas ang aswang dahil sa pabiglang ginawang yun ni Nigel. Tumilapon itong nagdurugo ang ilong, ngunit mabilis itong muling tumayo. Nagdalawang isip pa kung bubueltahan ba si Nigel o hindi. Galit na galit itong sumingasing na nanggigigil at lumalagutok ang mga kamay. Nanginginig ang naghahabaang nitong mga kuko. Ang mga mata nito'y lalong nagbaga sa kapulahan. Nang mapansin itong parang may usok na nagsisimulang lumabas sa hawak ni Nigel na mutyang singsing, ay mabilis itong tumakas palayo, natakot na takot. Tinangkapang ang habulin ni Juston ang aswang. Hayop kang aswang ka! Bumalik ka rito! Ang tapang mong pumasok at tumae sa bakuran namin! Tapos sa anak ko lang! Takot ka! Duwag! Duwag ka! Sa di kalayuan, sa likod ng kawayanan, kung saan dumiretso ang aswang, ay hindi napansin ni Juston na lihim itong lumingon. Nagbabanta ang matalim nitong tingin at may kung anong ibinubulong. Samantala, ay binalingan ni Juston si Nigel at ang hawak nitong mutyang singsing. Teka anak, ano pala yung hawak mo? Parang umilaw kanina yan ah. Bakit parang takot dyan yung aswang? Kusang inabot ni Juston ang hawak ni Nigel na singsing. Tinitigan niya itong mabuti. Teka, medyo mainit-init siya. At kakaiba ang bigat niya anak. Saan mo ba ito nakuha? Napulot ko lang po yan, Tay. Ang totoo po, ano po kasi, basta po, baka hindi po kasi kayo maniwala kapag kinuwento ko po sa inyo eh. Baka anting-anting ito anak.
Itago ko muna. Ipakikita ko sa pupuntahan kong antingero bukas. Maalam yun sa mga anting-anting eh. Napakamot ng ulo si Nigel. May ibinulong din sa kanya ang tinig na hayaan na lang muna ang singsing kay Jeston. Kinabukasan nga ay maagang gumayak si Jeston para makipagkita sa isang antingero. Maaga niyang ginising si Nigel para magbilin. Sakto namang paglabas ni Jeston ng kanilang dampa ay nakasalubong niya ang humahangos na batang si Bobet, ang 11 anyos na kaibigan at madalas kalaro ni Nigel. Oh, Bobet, ang aga mo naman yatang pumunta rito. Ano bang meron? Nako, Tito Juston, may 2 bata pong inaswang kagabi sa Purok 7. Malapit po sa kabukiran. Sasabihin ko na sana kay Nigel eh. Madalas po kami magpunta ron eh. Ano? Inaswang ba ika mo? Opo, Tito. Kagabi raw po may isang aswang silang nakitang gumagala malapit po sa kabukiran. Kaninang madaling araw po, nakita po nila 2 batang wakwak ang mga tiyan. Wala na po mga lamang loob. Inalala ni Jeston ang eksena kagabi. Napakapa siya bigla sa singsing ni Nigel na nasa kanyang bulsa. Napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niya itong umiinit. Kailangan niyang maipakita ito kagad sa antingero sa lalong madaling panahon. Para sa kanya'y may kung anong meron ito at hindi basta karaniwang singsing lamang. Ganun ba? Mukhang masusundan pa ang pagsalakay ng mga aswang sa susunod na mga gabi ah. O siya, puntahan mo na si Nigel doon. Samahan mo muna ang kaibigan mo, Bobet ah. May importante lang akong pupuntahan. Babalik din ako agad. Wag na wag kayo magpapapasok nang hindi nyo kilala. Mahirap na. Baka aswang yun. Sige po, Tito. Kami na pong bahala ni Nigel. Mag-iingat po kayo sa pupuntahan nyo. At nagmamadali ng lumakad si Jeston. Nang makalayo na siya'y hindi niya napansin ang lihim na pag-irap ni Bobet. Namutawi ang kakaibang ngisi sa mga labi nito. Mukhang ayos to. Ako na ang bahala kay Nigel. Kailangan makuha ko ang singsing. At pareho nang nagmadali si Jeston at Bobet sa magkasalungat na direksyon. Si Nigel, samantala, bago pa man siya mapuntahan ni Bobet, ay kausap na naman ang tinig. Ano po yun? May nararamdaman po kayong paparating na negatibong enerhiya? Ibig sabihin po ba aswang yon? Sumagot ang tinig na pwede raw oo at pwede ring hindi. Basta may paparating daw na hindi dapat lubusang pagkatiwalaan. Kailangan daw niyang mag-ingat, lalo na't hindi daw niya hawak ang mutyang singsing. Nang sandali ngang yun, ay narinig ni Nigel ang tinig ng paparating na si Bobet. Medyo malayo pa ito sa pinto ng kanilang bahay, ay sumisigaw na. Nigel! Nigel! Nigel, si Bobet to! Napakunot noo si Nigel nang mapagtantong si Bobet ang tinutukoy ng tinig. Ha? Teka, si Bobet po ba yung negatibong enerhiya? Nanlaki ang mga mata ni Nigel nang sabihin ng tinig na si Bobet nga raw. Pero matagal ko na po siyang kaibigan. Hindi naman po siguro siya aswang. Kumpare rin po ni tatay ang tatay niya. Ngunit idiniin ng tinig na hindi raw komo matagal nang kilala ay kailangan ng lubusang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin daw mag-ingat. Ang mga aswang daw ay mapagpanggap. Parang normal na mga tao at kunyaring mabuti. Lahat daw ng paraan ay gagawin nila para maisakatuparan ang mga plano nila. Lalo na raw ngayong may bagong mutya. Tsak daw na magiging lapitin na raw sila ng mga aswang. Ang pinakauna raw na gagawin nila ay kung paano makukuha at masisira ang mutya. Hindi rin daw sila magdadalawang isip na pagtulungang lapain ang nakakuha nito. Naku po, Diyos ko. Pag-iinitan po kami ng mga aswang. Nasa amin ni Itay ang mutyang singsing. Ganon na nga raw yun, ayon sa tinig.
Kaya raw kailangan nilang mag-ingat. Humingi pa ito ng paumanhin kung hindi raw ito nagbabala kagad. Sasagot pa sana si Nigel, ngunit hindi niya na yon naituloy dahil kumatok na si Bobet sa may pinto. Nigel! Nigel, buksan mo tong pinto, dali! May kikwento ako sa'yo! Nagmamadaling nilapitan ni Nigel ang pinto. Bago niya pinagbuksan ang kaibigan, ay inalala niya ang bilin ng tinig. Kailangan pa rin niyang mag-ingat kay Bobet. Oh, Bobet! Halika, pumasok ka! Ano bang ikikwento mo? Ang aga mo namang pumunta rito? Tungkol nga sa naganap na pagsalakay ng isang aswang sa bukid ang ikinuwento ni Bobet. May pasenyas pa itong nalalaman habang nagkikwento. Hala? Talaga? Madalas tayong pumunta ron, di ba? Kung gusto mo, ay puntahan natin para maniwala ka. Ang daming ang tao ron ngayon eh. Habang nagsasalita si Bobet, ay pasimple nitong minamataan si Nigel, lalo na sa bandang daliri nito. Hindi naman yon nakaligtas kay Nigel. Sandaling naningkit ang kanyang mga mata na agad ding binawi para hindi siya mahalata ni Bobet. Bobet, takot ka ba sa mga aswang? Ha? Hindi, oo naman. Gagi, alam mo, nakita ko yung mga bata doon sa bukid. Kawawa talaga sila. Wakwak ang mga tiyan at wala nang lamang loob. Saka sobrang nakakatakot ang itsura ng mga aswang na yun. Ibig mong sabihin, Bobet, nakakita ka na ng aswang? Oo, nakita na ako. Mapula ang mga mata ng aswang. Dilat na dilat, malaki. Tapos, meron silang mga pangil, nakalabas ng ganito. Tapos, sobrang tutulis na mga kuko nila, parang kutsilyo. Tapos, nakakadiri rin silang tingnan kasi malangis ang kanilang balat. Ako rin, nakakita na ako, Bobet. Ganyan na ganyan nga sa mga sinabi mo. Ano? Kailan ka nakakita? Kagabi, Bobet, kaming dalawa ni tatay. Muntik na nga kaming mapalaban eh. Hala, talaga? Mabuti, hindi kayo nalapa ng aswang na yon. Pero, bakit pala hindi kayo sinugod ng aswang? Nagdalawang isip pa si Nigel kung sasabihin ang tungkol sa nakuha niyang mutyang singsing. Naisip kasi niyang kanina'y minamataan ni Bobet ang kanyang mga kamay na parabang tinitignan kung may suot siyang singsing. Ewan ko kung bakit nagmamadali kaming biglaan na lamang iniwasan ng aswang na yon. Siguro natakot siya kay tatay. May hawak kasing buntot pagi si tatay. Nigel, naampas ba ng itay mo yung aswang? Oo, kitang-kita ko kung paano sobrang nasaktan yung aswang na yon. Biglang parang nagalit si Bobet sa kanyang narinig. Napansin naman ni Nigel na inirapan siya nito. Teka, Bobet. Bakit parang naiinis ka? Ha? Wala. Naiinis ako dun sa aswang na yun eh. Siya nga pala, Nigel. Kagabi ba'y wala kayong napansin kahit na ano? May napulot ba kayong kakaibang bagay? Halimbawa, isang singsing, bato, o kaya kahit na ano? Sandaling natigilan si Nigel. Paano'y binulungan siya ng tinig. Sinabihan siyang huwag ikwento ang tungkol sa mutyang singsing. Baka raw si Bobet ay kasabwat ng mga aswang. Ha? Wala kaming nakita. Bakit? Ano bang meron sana? Si Bobet naman ang medyo natigilan saglit. Parang nag-aalangan kung ano ang isasagot. Kasi may nakita raw kasi kagabi na matalim na kidlat. Naririnig ko kasi sa mga matatanda, posible raw na may nabuong mutya kagabi. Baka ika ako may nakita kayong mutya. Ganun ba? Ang kaso, wala naman kaming nakitang kahit na ano eh. Tae lang ang nakita namin sa bakuran. Sabi ni tatay, tae raw ng aswang yun. Medyo nanlaki ang mga mata ni Bobet sa napag-alaman. Pagkaraan ay gumalaw-galaw ang ilong nito. Suminghot-singhot na parabang may hinahanap na amoy.
Tae ng aswang talaga? Kaya pala parang may naaamoy ako rito kanina pa eh. Dinakot niyo yung tae? Bakit naman namin dadakutin? Napakabaho kaya nun, nakakadiri pa. Napaamoy-amoy na rin si Nigel sa sarili at sa paligid ng kanilang bahay. Saka, bakit parang ang tapang yata ng pang-amoy mo? Hindi naman ako amoy tae ah. Baka sa loob ng ilong mo yan may tae. Siraulo, anong akala mo sa ilong ko, kubeta? Saka, ewan ko ba? Parang naamoy ko talaga sa'yo yung tae ng aswang. Aha! Teka! May nakita ba kayo sa tae ng aswang? Ha? Ewan. Tinamaan kaya ng kidlat yung tae. Nasunog at naging kulay itim. Kahit tignan mo pa doon sa likod ng bahay. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Bobet. Sige, tara sa likod ng bahay nyo. Gusto kong makita ang itsura ng nakidlatang tae ng aswang. Hehehe! Nagpunta silang dalawa sa likod ng bahay. Hinanap nila ang tae ng aswang. Samantala, si Juston ay nakarating na sa bahay ng kilala niyang matandang antingero. Nakatira ito sa pinakadulo at pinakaliblib na parte ng kanilang baryo. Bale panghuling purok. Bihira lang itong puntahan ng mga taga-ibang purok dahil malayo nga. Mabato at masukal ang daan. Ngunit ang nadatnan niya'y hindi si Mang Terbok, kundi ang asawa nitong si Aling Gelang. Nakaabang ito sa harap ng kanilang bahay na para bang may hinihintay. Nagulat pa ito nang mamataan ang paparating na si Juston. Magandang umaga po sa inyo, Aling Gelang. Magandang umaga naman, iho. Mukhang naligaw ka yata. Hindi ho. Kayo ho talaga ang sadya ko eh. Gusto ko po sana makausap si Mang Terbok. Nariyan ho ba siya? Lumungkot ang muka ni Aling Gelang. Para bang maiiyak. Muling naupo sa bangko. Ang asawa ko, ilang araw nang hindi umuuwi. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Tapos ngayon, nabalitaan ko may mga batang inaswang sa bukid. Mukhang sasalakay na naman ang mga aswang. Tapos wala siya. Baka may nangyari na kay Terbok, kaya malakas na naman ang loob nila mampiktima. Buong pag-aalalang nilapitan ni Juston si Aling Gelang. Inalalayan niya ang matanda. Aling Gelang, saan ho ba nagpunta si Mang Terbok? Hindi ho ba nagsabi sa inyo? Mariing umiling si Aling Gelang. May pagkamalihim talaga ang asawa ko. Lalo na kung importanteng bagay ang aasikasuhin. Basta na lang siyang umalis isang araw. Tapos heto, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Aling Gelang, saan ko ho kaya siya pwedeng hanapin? Kailangan ko ho talaga siyang makausap eh. Natigilan sa pag-iyak si Aling Gelang. Tinansya niya si Juston. Ano ba sana ang iyong importanteng idudulog, iho? Ako bilang asawa niya ay marunong din sa mga bagay na pangantingero. Talaga ho? May papakita ho sana ako sa kanya. Ano ba yun, Juston? Hindi na nag-alangan pa si Juston na ipakita kay Aling Gelang ang singsing ni Nigel. Ito po, isa po itong singsing na may kakaibang bato. Sa tingin nyo, isa lang po ba itong karaniwang singsing? Umiinit din po pala ito kung minsan. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Gelang nang makita ang singsing na yon. Pagkaraan ay naningkit ang mga mata nito na para bang may kung anong tinitiyak. Apa, teka iho. Akin na nga yung singsing at nang matignan kong maigi. Parang kay Terbok ito ah. Nako, kay Terbok nga. Ho? Kay Mang Terbok ho yan? Paano niyo pong nasabi? Kabisado kong singsing ni Terbok. Ako mismo nagbigay sa kanya nito. Singsing pa ng lolo ko ito. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nagkaroon ito ng ganitong kakaibang bato. At itong bato niya,
Nararamdaman kong may kakaiba. Saan mo nga ulit ito nakita? Nakakatuwa ho eh. Aling Gelang, nakuha po yan ng anak ko sa tae po ng aswang. Nakidlatan pa nga po kagabi ang tae ng aswang. Kumuntikan pa nga po ako matamaan kung hindi lang po ko'y tinulak ng anak ko. Tapos po, ay nakita yan ng anak ko sa nasunog na tae. Siya nga ho pala, nung una naming makita ang tae ng aswang, ay nakasama rito ang daliri ng isang tao na meron na pong suot na singsing. Nanlaki na naman ang mga mata ni Aling Gelang. Kapag Juan ay muli itong nalungkot at napaiyak nang may mapagtanto. Kay Terbok nga talaga to, iho. Ang asawa ko. Mukhang nalapa na siya ng aswang. Wala na talaga ang asawa ko. Wala sa loob na niyakap ni Aling Gelang ang mutyang singsing ni Mang Terbok. Sandaling hinayaan naman ni Jeston ang matanda na umiyak. Isinandig pa niya ang ulo nito sa kanyang balikat habang nakaupo sila sa mahabang bangko. Makaraan ang ilang minuto, nang may masmasan ang pangungulila ni Aling Gelang, bigla itong napatuwid na para bang may napagtanto na naman. Kaya pala'y naramdaman ito ang biglang unti-unting pag-init ng hawak na singsing sa tapat ng dibdib. Umiinit itong singsing. Palagay ko isa tong mutya, iho. Nagulat naman si Jeston sa tinuran ni Aling Gelang. Ano? Mutya? Paano ang mutya? Nasabi mo nga pala kanina na tinamaan ng kidlat ang tae ng aswang kung saan nakahalo ang daliri ni Terbok. Posibleng nakahiling si Terbok para sa isang mutya. Kung ganon, kaya pala may baton singsing ni Terbok ay dahil nga naging isa na itong mutya. Ito ay mutya ni Terbok. Mutya ng isang antingero. Mutya ng antingero? Ibig niyong sabihin, hindi talaga basta-basta lang singsing yan? Tama ka, iho. May taglay itong kapagyarihan. Sigurado kung ang kaluluwa mismo ni Terbok ang gabay na bumubulong sa nakakuha ng mutya. Napaisip si Jeston. Naalala niya ang minsang sinabi sa kanya ni Nigel. Yung may bumubulong o nag-uutos daw rito na itulak siya ng nakaraang gabi. Bumubulong? Pero, bakit po ang anak ko? Siya po ba ang nakakuha ng mutya? Ibig po ba sabihin, siya ang magsisilbing instrumento ni Mang Terbok para labanan ng mga aswang? Ganon na nga, iho. Malamang na may nakita si Terbok na magandang katangian ng anak mo. Kaya siya ang mas pinili kaysa sayo. Madalas kasi pinipili ng may mutya, yung may espesyal na katangiang akma sa kakayahan ng mutya at ng gabay nito. Pero Aling Gelang, napakabata pa po ng anak ko. Parang napaka-imposible naman hong makayanan niya ang papel na inatang sa kanya ni Mang Terbok. Magtiwala ka sa anak mo, iho, at sa espiritu ng asawa ko. Hindi edad ang basihan para masabing ang isang pinili ay magiging matagumpay na tagapangalaga ng mutya. Mga panloob na katangian ang mas mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay suporta ang ibigay natin sa iyong anak. Biglang nagpalinga-linga si Aling Gelang ng saglit na mahinto sa pagsasalita para itong may hinahanap sa palibot ni Jeston. Kalam pala, mag-isa ka lang bang pumunta rito? Nasaan ang anak mo? Hindi mo ba kasama? Parang naguluhan naman si Jeston nang mapansin ito ang pag-aalala sa makalubot na muka ni Aling Gelang. Mag-isa lang po ako, Aling Gelang. Hindi ko po kasama ang anak ko. Iniwan ko po siya saglit dun sa bahay. Ibig mo sabihin mag-isa lang siya sa bahay niyo ngayon? Oo. Hindi ho pala. Pinasamahan ko po siya sa kaibigan niya. Nako, hindi mo dapat basta-basta iniiwang mag-isa ang anak mo. Lalo na ngayong siya na ang tagapangalaga ng mutya ni Terbok.
Alam mo bang lapitin ng aswang at sino mang makakakuha ng mutya? Hala, sige. Magmadali ka na balikan ang anak mo. Tuso pa naman ang mga aswang. Paano kung sumalis yung mga aswang doon sa inyo? Sige na, magmadali ka na. Heto, dalhin mo na itong mutyang singsing. Ako na may susunod din sa iyo. Magdadala lamang ako ng ilang gamit mula sa mga gamit ni Terbok. Sa tingin ko ako na ang kailangan pumalit sa kanya bilang isang antingero. Ganun ho ba? Naku, sige ho. Aalis na po ko. Salamat po pala sa mga bilin niyo sa akin. Nagmamadali ng lumakad si Jeston. Halata sa mukha niya ang pag-aalala para sa kanyang anak. Sa kabilang banda, pagbalik sa kinaroroonan ni Nigel at Bobet, matapos makita ng huli ang nasunog na tae ng aswang, ay parang may natiyak itong isang bagay. Palihim itong napapatango. Alam mo, Nigel, may negatibong enerhiya ako naaamoy sa'yo. Hindi maganda yan. Nako, kailangan mo sumama sa akin. Ipapatingin kita doon sa kakilala kong antingero. Baka mamaya may kamandagdang aswang na napunta sa'yo dahil sa tae ng aswang. Mahirap na at baka mayanggaw ka. Ano ka mo, Bobet? Yanggaw? Ano ba yung yanggaw? Yanggaw. Yanggaw ang tawag sa isang tao na bagong hawang aswang. We, mahahawaan ako sa tae lang ng aswang? O kaya, may kamandag din ang kanilang tae. Katulad din ng kanilang laway. Halika na, sumama ka na sa akin. Kailangan nating magmadali para kung sakali ay mapigilan ang pagkalat ng kamandagdang aswang sa katawan mo. Sandaling nag-isip si Nigel. Tinimbang pa niya kung sasama ba siya kay Bobet o hindi. Sige, tara. Sasama ako sa'yo. Siguraduhin mo lang na magaling talaga yung sinasabi mong antingero, ah. At sumama naman si Nigel. Dinala siya ni Bobet sa mismong bahay nila. Nagtaka pa nga si Nigel kung bakit doon sila nagpunta. Teka lang, Bobet. Bakit dito tayo sa bahay niyo nagpunta? Dito kita dinala kasi nandito ang antingerong sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo alam, ay antingero ang itay ko. Maupo ka na muna dyan. Relax ka lang. Sandali, tatawagin ko lang si tatay. Ilang saglit lang ay lumabas na nga ang tatay ni Bobet. Napakunot noo si Nigel nang may mapansin siya rito. Parang may sariwa pa itong latay sa katawan na parabang hinampas ng kung anong mahabang bagay. Naalala niya ang nangyari nang nagdaang gabi nung hinampas ng kanyang tatay ng buntot pagi ang aswang. May nabuong haka-haka si Nigel pero sinarili na lamang niya yon. Umakto siyang parang walang napansin. Naalala rin tuloy niya ang bilin sa kanya ng tinig. Antingero pala ang tatay mo, Bobet. Akala ko magsasaka siya. Yun ang akala mo. Pero ang hindi mo alam, marami pang sikreto si tatay. Di ba, tay? Ngunit hindi inaasahan ni Nigel ang matalim na titig ng tatay ni Bobet sa kanya na parabang may mabigat siyang kasalanan dito. Bigla ring namula ang mga mata nito. Maya-maya pa, nagwika ito kay Bobet na hindi raw siya ang batang nakakuha ng bagong mutya. Sa halip daw ay isa lamang siyang pangitain. Isang panglilinlang. Humanda ang itay ni Bobet. Huhulihin sana nito si Nigel, ngunit naging alerto siya. Bago pa man siya masunggaban, ay dali-dali na siyang bumira ng takbo palabas. At habang tumatakbo, dinig niya ang pagbabanta ng itay ni Bobet. Humanda raw sila mamayang gabi. Si Bobet din naman ay sumigaw. Takbo! Takbo, Nigel! Tumakas ka't mas lalo kang malalagot sa amin! Sobrang bilis ng ginawang pagtakbo ni Nigel. Halos wala siyang lingon-lingon hanggang sa may mabunggo siyang isang matandang nakatungkod at balbas sarado. Halos para rin siyang sumanib dito. Isang batang pangitain. Kamukha ng anak ni Jeston. Hindi kaya... Yun ang narinig ni Nigel bago siya nawalan ng malay dahil sa pagkakabunggo niya sa matanda. Nang bumalik ang malay niya, natagpuan niya ang sariling nasa loob na muli ng kanilang bahay.
nakahiga sa sahig ng kanilang sala. Takang-taka siya nang mapansin niyang paupong nakatunghay sa kanya ang kanyang tatay. May kasama itong isang matandang babae. May binabanggit na orasyon ng matanda habang nakadantay ang kamay sa kanyang noo. Tay, paano pong nakahiga ako bigla rito? Saka, sino pong kasama nyo? Ano po bang ginagawa niya sa akin? Biglang napadilat ang mga mata ni Aling Gelang. Ay, salamat sa Panginoon. Salamat at nakabalik na ang anak mo, Jeston. Pati ang kaluluwa ni Terbok na nasa loob niya. Nagpagana pala siya ng isang pangitain. May nagtangkang lidlangin ang anak mo. Kaluluwa? Terbok? Pangitain? Linlangin? Teka. Wala po akong maintindihan eh. Bumangon si Nigel. Si Gesto naman ay ipinaliwanag ang lahat sa kanyang anak. Anak, huminahon ka. Siya si Aling Gelang. Asawa siya ni Mang Terbok. Yung antingirong pagtatanungan ko sana tungkol sa singsing mo. Paano ko ba ipapaliwanag ng maayos na hindi ka malito? Teka. Ganito, makinig ka mabuti. Magsabi ka muna ng totoo sa akin, anak, ha? May bumubulong ba sa'yo na isang tinig? Nagpalipat-lipat muna ang tingin ni Nigel sa pagitan ni Geston at Aling Gelang. Opo tay, meron po. Tinig po ng isang matandang lalaki. Ang lolo Terbok mo ang nakakausap mo, iho. Siya ang asawa ko. Ang may-ari ng mutyang singsing mo. Ikaw ang pinili ni Mang Terbok, anak, para labanan ng mga aswang sa tulong ng mutyang singsing. Teka pala, kailangan kong ibalik sa iyo ang singsing. Nang iabot ni Geston kay Nigel ang singsing, ay napansin nilang bahagyatong umilaw-ilaw. Hala, umiilaw po ang singsing tay. Kunin mong madali, Nigel. Yan ang senyales na may mahalagang sasabihin sa'yo si Terbok. Mukhang may kailangan tayong paghandaan, Geston. Tama lang talaga na sumunod ako sa'yo rito. Pagkakuha ni Nigel sa singsing, ay agad niyang narinig ang tinig ni Mang Terbok. May mga ibinilin sa kanya na dapat gawin. Ano, iho? Ano ang sinabi sa'yo ni Terbok? Naku, kailangan po nating maganda. Lalabas daw po mamayang magdidilim na ang mga aswang. Tayo raw po ang uunahin nila. Sinasabi ko na nga ba? Nako, Geston, kailangan din nating balaan ang mga kababaryo natin at paghandain din sila. Ganitong wala na si Terbok ay mauulit na naman ang nangyari doon. Ako na ang bahalang lumabas at magsabi sa mga kababaryo natin. Kayong dalawa ay gawin nyo lang ang lahat ng iniutos ni Terbok. Babalikan ko kayo mamaya bago magdilim. Mag-iingat kayo. Sige ho, Aling Gelang. Mag-iingat din ho kayo. Lalo na kayong mag-ama. Bantayan mo maigi ang anak mo, Geston. Yung sinabi ko sa'yo, wag na wag mo siyang iiwang mag-isa. At siya nga pala, iiwan ko muna rito ang ilang gamit ko at mga gamit ni Terbok na pang-antingero. Pwede niyong gamitin ang mga pangontra kung kinakailangan. Si Terbok na bahalang magturo sa inyo kung alin sa mga yan ang kakailanganin. Pagkaalis ni Aling Gelang ay naghanda na ang mag-ama. Ano na, anak? Ano ang mga ibinubulong sa'yo ni Lolo Terbok mo? Kailangan nating kumilos kagad. Biglang nanghina si Nigel. Napaupo siya sa sahig. Oh, anak! Bakit parang nangihina ka? Kinakabahan po ako tay. Sa mga sinabi po ni Lolo Terbok. Parang nakakatakot naman po ang pagdating ng mga aswang mamaya. Malalakas po ba ang mga aswang, tay? Huwag kang matakot, anak. Hindi ka naman pipiliin ni Lolo Terbok mo kung sa tingin niya hindi mo kakayanin. Sa katandaan mo, isang magaling na antingero si Mang Terbok. Yang mutyang singsing niya ay paniguradong makapangyarihan. Isipin mo yung nangyari kagabi. Hindi ba't natakot ng aswang nang itapat mo mutyang singsing sa kanya? Oo nga po pala, no? Pero, paano po kung marami akong makaharap na aswang?
Kakayanin ko po kaya? Kakayanin mo, anak. Saka hindi ka naman nag-iisa eh. Nandyan ang lolo terbok mo. Ako, tsaka ang lola gelang mo. Magtutulungan tayo. Bakit? Ayaw mo bang maging tagapagtanggol ng mga kababaryo natin? Gusto mo bang malapa tayong lahat ng aswang? Hindi naman po sa ayaw ko, Tay. Para lang po kasing mahirap eh. Saka, ewan ko po ba, Tay? Basta, bahala na po. Lumuhod si Juston at hinawakan sa magkabilaang balikat si Nigel. Anak, kung tatanggihan mo ang mutya, walang magtatanggol sa mga kababaryo natin kapag dumating ang mga aswang. Saka ikaw ang napili eh. Sa'yo na gumagana ang kapangyarihan ng mutyang singsing. Sigurado ring mararamdaman ng mga aswang na ikaw ang tagapangalaga. Susugurin at susugurin ka nila rito. Kaya, obligado kang paganahin ng mutya. Malalim na napaisip si Nigel. Napabuntong hininga siya. Ganun po pala. Pero talaga po bang may kapangyarihan ng mutyang singsing na to? Oo, anak. Lahat ng klase ng mutya may taglay na kapangyarihan. Magkakaiba. Nanggaling sa kidlat at sa langit. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng lolo terbok mo? Sinabi naman po. Hindi naman pala eh. Di ba? Minsan ay nasabi mo na gusto mo maging parang isang superhero. Eto na anak, ang pagkakataon mo. Magiging superhero ka na. Oo nga po pala. Sige po, Tay, gagawin po natin ang mga sinabi ni Lolo Terbok. Sabi niyo nga po sa akin ay tulong-tulong naman po tayo. Saka, may sasabihin po pala ako sa inyo, Tay. Ano yun anak? Sabi po pala sa akin ni Lolo Terbok, mag-ingat daw po tayo sa pamilya ni Nabobet. May lahi daw po pala silang aswang. Totoo po ba yun? Sinabi yun ng lolo terbok mo? Opo. Hindi ko po alam kung paano po niya nasabi. Hindi makapaniwala si Juston doon. Pero pinag-isipan niya yun. Naalala rin niya ang sinabi ni Aling Gelang kaninang nagkamalay si Nigel. Basta. Sundin natin ang bili ng lolo terbok mo anak. Baka yun ang napag-alaman niya nang magpagana siya ng pangitain tulad ng sinabi ng lola gelang mo. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon, pero kailangan natin makinig sa kanya. Iwasan mo muna si Bobet kapag nakita mo siya. Mahirap na kung totoo. Opo, iiwasan ko po siya. Ay, Tay, nakausap ko po pala siya kanina nang pumunta po siya rito sa bahay. Hindi ko lang po maintindihan kung paano pong bigla na lang po siyang nawala. At yun nga po, nagising na lang po ko na nakaupo na po kayo ni Lola Gelang sa tabi ko. Saan na po pala siya nagpunta? Hindi ko alam anak. Siguro itinangka niyang sumalisi kanina. Malamang ay ang singsing ang pakay niya. Kaya kay aga niyang pumunta rito. Mabuti na lang at hindi mo hawak ang singsing. Aswang nga talaga si Nabobit. Kung hindi pa pala gumawa ng pangitain ng lolo terbok mo, ay baka naagaw na niya sa iyo ang singsing na yan. Hala, mabuti na lang po kung ganun. Napansin ko rin po kanina, napasikreto po niyang tinitignan ng mga daliri ko. Matapos magsalita ni Nigel, ay bigla niyang naramdaman na umiinit ang hawak niyang singsing. Napatitig siya ritong nakakunot ang noo. Naku, umiinit po ang singsing, Tay. Ano pong ibig sabihin nito? Humanda ka anak. Pumikit ka lang ng mariin at tuminga ng malalim. Ang alam ko ay tandaya na may panganib sa paligid. Hintayin mo lang ang ibubulong sa iyo ng lolo terbok mo. Sinunod ni Nigel ang utos ng kanyang ama. Matapos ay narinig niyang muli ang tinig ni Mang Terbok sa kanyang isipan. Nakinig siyang maigi. Ano anak? Ano sinabi ni Mang Terbok? Huwag daw po muna tayong lalabas, Tay. May nararamdaman daw po si Lolo Terbok na presensya ng isang aswang na nagmamasid lang po sa labas. Maganda raw po tayo ng mga pangontra at palibutan daw po natin ang bawat dingding ng bahay. Tapos gawin na raw po natin ang mga bili niya sa akin. Isinagawa na kagad ni Juston ang sinabi ni Nigel. Tinadtad niya ang kanilang bahay ng mga pangontra. Pagkaraan ay muli niyang binalikan si Nigel.
Pero bago niya kinausap ang anak, ay sandali muna siyang sumilip sa butas ng nakasarado nilang bintana sa salas. Sinubukan niyang tignan kung may aswang nga bang nagmamanman sa kanilang tahanan. May isang matandang lalaking nakatungkod sa labas, anak. Patanaw-tanaw sa bahay. Siguro ay aswang yun. Sumilip din si Nigel sa butas ng bintana. Pero tay, hindi naman po siya mukhang aswang eh. Mukha naman po siyang mabait. Hindi pa kasi madilim, anak. Kaya hindi pa siya yung aswang. Saka wag sa mukhang mabait ka bumabase. Ang aswang, mukhang mabait man o hindi, ay aswang pa rin. O siya, total, tapos ko nang malagyan ng mga pangontrang bahay. Ngayon, ay gawin naman natin ang iba pang ibinili ni Mang Terbok. Sabihin mo na sa akin, anak, bago pa magtakip silim, ay kailangang handang-handa na tayo. Tay, maglabas daw po kayo ng puting panyo. Pahiran niyo raw po ng pangontrang langis. Lagyan niyo rin po ng 3 pirasong bawang, konting asin at ilang butil ng bigas. Isama niyo rin po itong singsing. Tapos, ibilot niyo po. Itali sa kanan kong braso. Kumilos na kagad si Juston at sinunod lahat ng sinabi ng anak. Hey, anak, naihanda ko na. Ngayon na yan ang susunod na gagawin. Ang alam ko, kailangan pa ng orasyon para tuluyang mapagana ang mutya. Opo, tay. Mamaya ko po ibubulong ang orasyong tinuro po sa akin ni Lolo Terbok. Ngayon naman po, ay kayo ang ihahanda ko. Ano ka mo? Paanong paghahanda, anak? Wala naman akong mutya eh. Kailangan niyo din po magtali ng puting panyo sa braso niyo, tay. Tapos mamaya po, ay kakargahan po natin ng kapangyarihan galing po sa mutyang singsing. Ganun ba? Sige, anak. Maghahanap ulit ako ng bagong puting panyo. Habang inihahanda ni Juston ang panyong itatali sa kanyang braso, sa labas naman ng kanilang bahay ay pabalik-balik na si Aling Gelang. Natigilan ito nang mamataan ang matandang lalaking nakatungkod na kanina pang patanghod-tanghod sa harap ng bahay ni Juston. Medyo napaatras si Aling Gelang nang may kung anong naramdamang negatibong enerhiya mula sa matandang lalaki. Napapabulong ito sa sarili. Isa yata itong aswang. Nako, mukhang minamanmanan na mag-ama. Pero teka, bakit parang may positibo rin siyang enerhiya? Ano ang ibig sabihin nito? Sa puntong yun ay napansin din ng matandang lalaki ang presensya ni Aling Gelang. Maging ito'y napaatras matapos pakiramdaman si Aling Gelang. Ikaw pala, Gelang. Alam ko ang ginawa mo sa baryo. Tama lang na paghandaan ang nalalapit na pagsalakay ng mga aswang ngayong pagtatakip silim. Pero bago lahat, gusto ko muna sanang makausap ang mag-amang Juston at Nigel. Pwede mo ba akong samahan sa loob? Pero teka ho, kilala niyo ako. Pero kayo ay hindi ko kilala. Mahalaga yun, Gelang. Ang importante, kahit paano, ay may makakatulong ang mag-ama na may alam din sa pagkaantingero. Hindi ba't ikaw ang asawa ni Terbok? Ako nga ho. Saka ano ho ba kayo? Isa rin ho ba kayong antingero? Imposible. Ramdam ko ho ang negatibong enerhiya mula sa inyo. Alertong biglang inilabas ni Aling Gelang ang dala niyang pangontrang langis. Talagang ipinakita niya ito sa harap ni Mang Lano para malaman ang magiging reaksyon nito. Tulad ng inaasahan ni Aling Gelang ay bahagyang napaatras nga si Mang Lano. Para bang takot sa mga pangontra ng una. Dahil dito'y nasiguro ni Aling Gelang na hindi normal na tao ang kaharap. Lalo pa niyang nakumpirma nang magsalita si Mang Lano. Huwag, Gelang! Pakisuyo! Huwag mong buksan ang mga yan. Oo, inaamin ko sa'yo na alagad ako ng dilim. Pero hindi ibig sabihin na natutuwa kung ganun ako. Ang totoo'y, mas kampi ako sa liwanag. Anong ibig doon sabihin? Saka anong alagad ho ba kayo ng dilim? Unay napayuko muna si Mang Lano. Nagdadalawang isip kung sasabihin ang kanyang lihim o hindi. Nang mag-angat ng ulo, ay tinitigang maigi si Aling Gelang
Tinatansya kung mapagkakatiwalaan ba ito o hindi. Sa huli, maamo ang mukhang umamin din ito. Isa akong aswang, Gelang. Lano ang pangalan ko. Pero hindi na ako katulad ng dati. Matagal ko nang itinakwil ang pagkaaswang ko. Namumuhay akong tulad ng karaniwang mga tao. Hindi ako nang bibiktima ng mga tao at kumakain katulad lang din ng kinakain ng karaniwang tao. Gusto ko sanang ang buong angkan ko ay sumunod sa yapak ko. Aha! Kaya pala nararamdaman kong mas labang sa inyo ang positibong enerhiya kaysa sa negatibo. Pero medyo duda pa rin ako sa inyo. Hindi ko ba alam na tuso mga aswang? Ano ba talaga ang ipinarito nyo? Bakit gusto nyong makausap ang mag-ama? Wala ako kahit na anong masamang balak sa kanila, Gelang. Maniwala ka. Naparito ko para tulungan sila laban sa puwersa ng mga aswang. Alam ko ang kahinaan nila. Kaya nakikiusap ako sa iyong samahan mo ko sa mag-ama bago pa man lumatag ang dilim. Tignan mo! Papahapon na! Tinanaw ni Aling Gelang ang papawirin. Pero bago niya sinagot si Mang Lano, ay nag-isip muna siyang maigi. Tinimbang kung papayagan ba ang matanda o hindi. Pasensya na, Maglano. Pero hindi kita pwedeng dalhin sa mag-ama. Mahirap na at baka sirain mo pa ang mutya ng bata. Ganito na lamang. Patunayan niyo muna sa akin na talagang mabuti ang intensyon niyo at kampi talaga kayo sa liwanag. Mamayang papadilim ay sasalakay ang mga aswang. Gumawa kayo ng paraan para pigilan sila o ipakita niyong salungat kayo sa kanila. Pero Hanggang sa bumira na ng alis si Aling Gelang, kaya nabitin ang sasabihin ni Mang Lano. Pinagsarahan pa siya ng matandang babae ng tarangkahang kawayan ng bakuran ng mag-amang Jeston at Nigel. nako, delikado kayo mamaya, Gelang. Sinasabi ko sa iyo, hindi niyo alam kung ano ang kayang gawin ng ibang aswang. Pero ito lang ang masasabi ko. Huwag na huwag kayong magsisindi ng ilaw o kahit na anong pinagmumula ng liwanag mamaya. Ingatan niyong malantad ang mga anino niyo sa mga aswang. Nang marinig yun ni Aling Gelang ay natigilan siya. Napakunot ang noo at malalim na napaisip na parabang may kung anong inaalala. Pasimple niyang nilingon at inirapan si Mang Lano. Ha? Anong alam ng isang yun? Hindi kaya... Babalikan sana ni Aling Gelang si Mang Lano, pero pagtalikod niya'y wala na ang matanda. Bahala na. Sisiguraduhin ko na lang na hindi mabibigo ang plano ko. Samantala, nung nag-uusap pa sina Aling Gelang at Mang Lano sa labas, sa loob naman ng bahay ng mag-ama, muli ay uminit ang mutyang singsing ni Nigel sa kanyang kanang braso. Kasunod nito'y narinig kagad niya ang bulong ni Mang Terbok. Ano po, Lolo Terbok? May isang aswang na gusto kaming makausap ni Itay. Ha? Bakit po kailangan namin mag-ingat kay Lolo Gelang? Asawa niyo po siya. Ayon kay Mang Terbok, bigla raw parang nakargahan ng negatibong enerhiya ang kanyang asawa. Kasalukuyan daw nitong kausap ang isang aswang. Nakatakataka raw na mas positibo pa ang enerhiya kaysa kay Aling Gelang. Mukha raw makakatulong nila ang matandang yon na nakabunggo raw dati ni Mang Terbok nang magpanggap na si Nigel sa isang pangitain sa tangkang linlangin si Bobet. Inutusan ni Mang Terbok si Nigel na sabihan ang kanyang itay ng dapat gawin. Tay, lumabas daw po kayo. Papasukin niyo daw po matandang lalaki sa labas na kausap ni Lola Gelang. Isa raw po siyang kakampi. Nang susunod na sana si Jeston, ay biglang pinigilan ito ni Nigel nang may ipahabol si Mang Terbok. Ay, sandali lang po. Bago kayo lumabas, ay kailangan ko na raw pong paganayin tong mutyang singsing. Tapos ay kargahan ko na raw po kayo ng enerhiyang kailangan nyo. Proteksyon na rin po dahil sa negatibong enerhiya ni Lola Gelang. Ganun na nga ang ginawa nila at nang matapos ay lumabas na si Jeston
para papasukin ang matandang si Mang Lano. Ngunit paglabas niya'y tanging si Aling Gelang na lang ang kanyang naabutan. Aling Gelang, nasan po yung matandang lalaki? Ha? Wala namang matandang lalaki sa paligid Saka nako, pumasok na tayo sa loob ng bahay, Juston. Lumalatag na dilim. Teka, naihanda na ba ninyo ni Nigel ang mga dapat na ihanda? Agad na inila ni Aling Gelang si Juston papasok sa kanilang bahay. Pero, kailangan ko pong hanapin ang matandang lalaki, Aling Gelang. Bakit mo pa hahanapin kung wala na siya? Sa kaaswang ang isang yun. Natakot ba naman sa dala kong pangontra? Minaman-manang kayo. Kaya mabuti pa ay pumasok na tayo. Ang mga kababaryo natin ay napagsabihan ko na. Dali na. Hayan na parang may ugong ng paparating. Napilitan namang sumunod kay Aling Gelang papasok ng kanilang bahay si Juston nang marinig niya ang sinasabi nitong ugong. Nako, mukhang ang mga aswang na nga po yun. Pagpasok naman nila, ang sumunod nilang narinig ay ang sigawan ng mga kababaryo nila sa labas. Diyos ko, nariyan na kagad ang mga aswang. Mukhang galit at gigil na mahanap kung sino nakakuha ng butya. Pues, humanda kayo, Juston at Nigel. Teka, ano ba ang mga ibinili ni Terbok? Hindi sumasagot si Nigel, kaya pala'y may kung anong ibinubulong sa kanya si Mang Terbok. May kinalaman yun kay Aling Gelang. Para saan pala yung mga puting panyo na nakatali sa mga braso nyo? Sasagot sana si Juston, pero pasimple siyang sinenyasan ng anak niya na huwag sumagot. Teka, bakit ayaw nyo akong sagutin? May inililihim ba kayong dalawa sa akin? Nakahanda na po kami, Lola Gelang. Kayo po yata ang hindi pa nakahanda. Hayun po mga pangontra nyo sa mesita. Hindi po namin ginalaw ang mga yon. Napasimangot si Aling Gelang at lihim na sinamaan ng tingin ang mag-ama. At bakit hindi nyo ginalaw? Walang silbi mga pangontra ko, ganun ba? Nako, hindi naman po, Lola. Hindi po kasi nasama sa mga bilin po ni Lolo Terbok. Ganun nga ba? Pues, hala, sige Juston, maglabas kayo ng maraming ilaw. Kailangan mailawan ang lahat ng sulok ng bahay dahil takot sa liwanag ang mga aswang. Gagawin na sana yon ni Juston, pero pinigilan siya ni Nigel. Sandali, Tay. Ano po kaya kung wag tayo magsindi ng ilaw? Pakiramdam ko po kasi mas malakas po ang kapangyarihan nitong mutya kapag madilim. Patayin na lang po muna ninyo ang mga ilaw. Baliw ka bang bata ka? Hindi mo alam ba sinasabi mo? Ang ibang mga aswang ay mas malalakas sa dilim. Hay, nako! Parang maling ikaw ang napili ni Terbok. Pero kasi, Lola, sinabihan po ako ni Lolo Terbok na pakinggan ko lang daw po ang nararamdaman ko eh. Yun po talaga ang nararamdaman ko. Mas malakas po tong mutya sa dilim. Ganun ba? Ay siya bahala kayo. Basta ako magsisindi ako ng ilaw ko. Ayoko mapahamak na dahil sa inyo. Walang ano-ano'y, bigla silang nakarinig ng mga singasing na papalapit sa kubo. Maririnig din ang mga pagsinghot ng malakas na mga aswang na parabang may hinahanap na amoy. Hanggang sa biglang kinalampag ng mga aswang ang mga dingding ng bahay. Oh, haya na nga sila. Bahala kayo kung ayaw nyo magsindi ng mga ilaw. Tatakas ako rito. Bahala rin kayo kung ayaw nyo sumunod sa akin. Mabilis na kumilos si Aling Gelang. Dinampot ang kanyang mga pangontra sa ibabaw ng mesita. Kinuha ang isang gaserang namataan sa isang gilid ng dingding. Sinindihan yun at walang sabi-sabing lumabas ng bahay. Umugong naman ang mga atungal ng mga aswang sa labas. Pero katakatakang hindi tinangka ng mga itong saktan si Aling Gelang. Hinayaan lang ng mga itong makatakas ang matanda. Paano na yan, anak? Iniwan na tayo ni Aling Gelang. Wala na tayong kasamang antingero. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ayos lang po na hindi natin kasama si Lola Gelang. Di ba nga po ay sinabihan tayo ni Lolo Terbok na mag-ingat po sa kanya? Oo nga pala, no? Pero, paano na pala yan ngayon, anak? Mukhang pwersahan papasukin ng mga aswang tong bahay natin. Alam mo na bang paganahin niyang mutya?
Nang puntong yoy, sinimulan na ngang sirain ng mga aswang ang mga dingding ng bahay ni na Jeston. Ang inilagay nilang mga pangontra ay isa-isang umusok. Maririnig ang pabiglang pag-ungol ng mga aswang dahil sa pagkapaso. Tay, ihanda niyo po ang mga langis sa pangontra. Sabi po ni Lolo Terbok, sabuyan daw po natin ang bawat aswang na mararamdaman natin sa paligid na hindi natin nakikita sa dilim. Mararamdaman daw po natin kung may lumalapit dahil sa suot nating puting panyo. Pagkasabi nun ni Nigel, ay naramdaman kagad ni Jeston na may isang aswang ang nakapasok at papalapit sa kanya. Agad niyang sinabuyan ang banda kung nasaan ito. Agad na umusok ang katawan ng nasabuyang aswang at malakas na napaatungal. Ay, lumipat po kagad kayo ng pwesto para hindi nila kayo masundan. Maya-maya pa, biglang may dumukwang sa direksyon ni Nigel. Ah! Aswang! Pwes, etong sayo! Naparami ang naisaboy na langis ni Nigel, kaya halos patakbong umatungal ng malakas ang aswang. Grabe ang pag-usok ng katawan nito. Alertong kumilos si Nigel at lumipat ng ibang pwesto. Nagtago naman siya sa likuran ng kanilang aparador. Anak, ayos ka lang ba? Hindi sinagot ni Nigel ang bulong ng kanyang itay para hindi matukoy ng nakapasok na aswang kung nasan siya. Nang sandali ring yun, ay bigla na lamang may kakaibang nangyayari sa kanyang paningin. Parang nakikita niya kung nasaan ng mga aswang kahit madilim. Kulay mamula-mula ang tingin niya sa bulto ng mga aswang. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa bandang kinaroroonan ng kanyang itay. Ang tingin naman niya sa bulto nito ay kulay berde. Kasunod ng nadiskubre yun ni Nigel ay narinig niya ang tinig ni Lolo Terbok. Ayon dito, isa raw yun sa pinagana nitong kapangyarihan ng kanyang mutya. Maya-maya pa, napansin ni Nigel na may 3 aswang ang sabay-sabay na papalapit sa kinaroroonan ng kanyang itay. Natatarantang inihanda niya ang hawak niyang pangontrang langis. Nang dudukwangin na sana ng 3 aswang ang itay ni Nigel, ay mabilis siyang tumakbo at isa-isang sinabuyan ng langis ang mga yun. Dapa, itay! May 3 aswang na nasa tabi nyo! Masunog kayo! Masunog kayo! Nagwawalang sabay-sabay na umatungal sa sakit ang 3 aswang at patakbong lumayo palabas ng bahay. Ay! Lumipat po kayo! Dali! Mabilis silang kumilos. Nakita ni Nigel na nagtago naman ngayon ang itay niya sa likod ng kanilang lumang baul. Para maprotektahan ito'y tahimik at palihim niya itong sinundan. Alerto niyang inilibot ang paningin sa kadiliman. Hinabahan siya nang mapansin niyang parami ng parami ang nakakapasok na mga aswang. May nakita pa siyang pulang bulto na parang batang aswang na akay-akay ng isang aswang na mukhang siya ang pinakamalaki. Hanggang sa walang ano-ano'y biglang may kumalabog sa saig. Umalingasaw ang amoy ng gas. Unti-unting nahawi ang mga bulto ng mga aswang sa paligid. Parang nagsipagtago saglit. Maya-maya pa, may narinig silang parang nagkikiskis ng kung ano. Hinanap ni Nigel kung saang banda yon. Nakita niya ang kulay pulang bulto na may ilang patsi ng kulay berde sa may pintuan. Parang hugis babae. Sumunod at may inihagis itong dila ng apoy sa saig. Sabay bira ng mabagal na pagtakbo palayo. Lumagablab at kumalat ang apoy. Nalantad sina Jeston at Nigel na parehong nagulat sa nangyari. Masusunog ang bahay natin, anak! Makukulong tayo rito ng apoy! Kailangan may gawin tayo! Mabilis na hinalungkat ni Jeston ang lumang baul at naghanap ng kahit na anong magagamit. Nakakita siya ng munting palakol. Kinuha niya't binalingan ang munting bintana. Sinimulan niya itong bakbakin. Si Nigel naman ay may napansin 2 aninong mabilis na gumapang sa sahig. Kinabahan siya pagkat hindi niya nakikita kung kanino ang mga yon. Tay, bilisan nyo! Mabilis pong kumakalat ang apoy!
Tapos po, may aninong papalapit sa atin. Teka po, parang... Mariing napakapa si Nigel sa puting panyong nakatali sa kanyang braso. Ramdam niyang umiinit na naman yun. Narinig niya ang tinig ni Mang Terbok. Pahiran daw niya ng pangontrang langis ang ibabaw ng panyo. Agad niya yung sinunod. Pagkapahid niya'y biglang unti-unting parang nakikita niya ang totoong katauhan ng nagmamay-ari ng mga anino. Kaya lang ay medyo malabo. Hindi niya mamukaan ang mga yon, pero nakatitiyak siyang mga aswang din ang mga yon. Mga aswang na invisible? Anino lang nila ang nakikita? Binulungan ni Mang Terbok si Nigel na sabuyan ng pangontrang langis ang dalawang bultong yon kapag nagdangka na lumapit sa kanila. Ngunit tila iwas naman ang mga ito na lumapit sa kanila. Napansin niyang ang mga anino ng mga ito ang lumalapit sa mismong mga anino nila ng kanyang itay. Lolo Terbok, para pong ang anino namin ni Itay ang nilalapitan ng kanilang anino. Ano po bang mangyayari kapag nadikit ang anino nila sa anino namin? Tinangkang dumikit ng anino ng batang aswang sa anino ni Nigel, pero alerto niyang iniiwas ang kanyang anino. Takto naman sa bili ni Lolo Terbok na ingatan daw nilang madikit ang kanilang anino sa mga gumagapang na mga anino. Tinangkaring dumikit ng malaking anino sa anino ni Nigel. Naging mas agresibo ito, kaya panakanakang nagsasaboy si Nigel ng pangontrang langis. Tay! Bilisan niyo po ang pag-iba dyan! Pinipilit po ng malaking anino na dumikit sa anino ko! Delikado raw po kapag nadikitan ng anino ko! Nataranta si Jeston nang pagbaling niya na mataan niya ang tinutukoy ni Nigel na anino. Ito na anak! Malapit na! Isang hataw na lang! Bibigay na ang bintana na to! Halos magkasabay na lumapit ang dalawang anino sa anino ni Nigel. At nang makakadikit na sana ang mga ito, ay siya namang bumigay ang bintana. Mabilis na hinila ni Jeston si Nigel. Sabay silang lumundag sa bintana. Nagulat ang mga aswang sa labas. Sabay-sabay na napaatungal ang mga yon. Galit at atat na dambahin sila. Ngunit nag-aalangan na mga itong lumapit. Kaya pala'y nararamdaman ng mga ito ang mainit na enerhiyang inilalabas ng mutyang singsing ni Nigel. Wala silang kamalay-malay na bumabalot pala ang enerhiya nito sa palibot ng kanilang mga katawan. Nagsilbi nila itong proteksyon. Teka, ano nangyayari anak? Bakit parang takot silang sumugod? Sabi po ni Lolo Terbok, nababalot na po tayo ng proteksyon ng mutyang singsing. Nararamdaman ko nga po tay. Malamig na malamig po siya. Kayo po ba? Pinakiramdaman ni Mang Jeston ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong may bumabalot din sa kanya. Nako, oo nga anak no. Malamig-lamig nga. Para akong kinikilig eh. Magtatawanan pa sana sila nang imuestra pa ni Mang Jeston kung paano ba ang kinikilig. Ngunit kagad silang natigilan nang may isang aswang na malakas na umatungal sa isang banda. Pagbaling nila, ang dalawang aninong gumagapang sa lupa ang isa sa mga yon. Humanda na naman ang mga itong tangkaing lapitan ang mga anino ng mag-ama. Lagot, haya na naman ang mga anino anak. Teka, parang nakikita ko kung kaninong anino ang mga yan ah. Kaya lang malabo. Mag-amang aswang. Aba, mukhang may kakaiba silang kakayahan. Pero bakit parang nakikita ko sila anak? Nakikita ko rin po sila Itay. Malabo nga lang po. Hindi ko sila mamukaan. Siguro po dahil po yan sa paggana ng enerhiya ng mutya sa inyo. Humanda ka anak. Tsak natatangkain na naman nilang dumikit sa anino natin. Ora mismo ay mabilis nang gumapang ang mga anino sa kanilang direksyon. Napalundag sila pareho sa pagkagulat. Ihahanda sana ni Nigel ang botelya ng langis na pangontra para isaboy sa sumusugod na dalawang malabong bulto ng aswang. Pero napasigaw na lang siya nang wala siyang makapa sa kanyang bulsa. Tay! Mukhang nalaglag po ang pangontrang langis! Wala po akong pansaboy! Kayo po ba meron pa?
Kabadong kinapa ni Mang Jeston ang kanyang bulsa, pero nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang mapagtantong nalaglag din niya ang mga yon. Binalingan niya ang pinaglapagan nila kanina. Naroon ang mga yon. Susubukan sana niyang takbuin at pulutin ang mga yon, ngunit humarang ang ilang aswang. Pinagsisisipa, palayo ang mga botelya. Patay anak, wala na tayong pangontrang pansaboy. Kausapin mo ang lolo Terbok mo. Kapain mo mutyang singsing. Ngunit pabigla na silang tuluyang nalapitan ng dalawang anino. Ang malaking anino'y tagumpay na nakadikit sa anino ni Nigel. Noon din ay nanghina siya. Tay, nadikit po ang malaking anino sa anino ko. Para pong hinihigop ang lakas ko, Tay. Hindi ka pwedeng manghina, anak. Aalalayan sana ni Mang Jeston si Nigel, ngunit pabigla ring dinikitan ng mas maliit na anino ang kanyang anino. Bunga nito'y unti-unti rin siyang nanghina. Nadikitan din ang anino ko, anak. Nangihina na rin ako. Hindi maaari ito. Natuwa ang mga aswang. Nagkakaisang pinalibutan ng mga ito ang mag-ama. Nooy unti-unti na ring nawawala ang proteksyong bumabalot sa kanila, simula nang madikitan ang kanilang mga anino. Lalapitan na sana sila ng mga aswang nang walang ano-ano'y may bugso ng hanging humawi sa mga aswang. Nagulat sina Jeston at Nigel nang maramdaman nilang biglang may mga kamay na humatak sa kanila at napakabilis silang itinakbo kung saan. Dinala sila ng isang nilalang sa isang munting kubo sa madilim na kakahuyan. Pagkalapag sa kanila'y noon lang nila napagmasdan ang itsura nito. Isa rin itong aswang na may puting-puting buhok at balbas at kutis na napakaitim. Mapupula ang mga mata nito at may matutulis na mga pangil sa maumbok na bunganga. Natakot ang mag-ama. Anak niyang aswang rin! Papalagpasan na si Mang Jeston para kalabanin ng aswang, ngunit wala siyang nagawa dahil sa panghihina. Napasalampak na lang ulit siya sa katring pinaglapagan sa kanila. Maya-maya pa, unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Naging isa itong maamong matandang lalaki. Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang aswang. Kakampi niyo ako. Ako nga pala si Tandang Lano. May lahi akong gabunan. Hindi ko to naipamana sa aking mga anak at apo. Tanging ako lang. Para makasiguro, pasimpleng kinapa ni Nigel ang puting panyo sa kanyang braso. Palihim niyang kinausap si Mang Terbok. Ay, kayo ho pala yung matandang nasa labas ng bahay namin kanina. Ako nga iyo. Kakausapin ko sana kayo. Kaya lang hindi ako pinayagan ni Gelang. Oo nga pala. May naramdaman akong kakaiba kay Gelang. Nasa na ba ang babaeng yun? Mabutit hindi kayo pinahamak. Teka, kilala niyo po si Aling Gelang? Oo. Asawa siya ng magaling na antingerong si Terbok. Noon ko pa sana balak kausapin si Terbok para makipag-alyansa. Pero nahihirapan akong makalapit dahil kay Gelang. May masamang hangin akong palaging nararamdaman sa babaeng yon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong masamang hangin ang nasa kanya. At ngayong wala na si Terbok. Ewan kung bakit parang naiisip kong may kinalaman si Gelang sa pagkamatay niya. Nagkatinginan ng makahulugan sina Mang Jeston at Nigel. Matanong ko lang ho kayo, Tatang. Alam niyo po bang may mutyang nabuo si Mang Terbok? Oo, alam ko. At itong anak mo nakakuha ng mutyang yon. Nakita ko nang gumuhit ang isang matalim na kidlat sa bakuran ng bahay niyo. Parang naramdaman ko ng gabing yon ang espiritu ni Terbok. Siguro'y dahil iisa kami ng kahilingan. Kayo rin po ay aswang? Paanong parehas po kayo ng hiling? Sabi ko nga, isa akong mabuting aswang. Matagal ko nang itinakwil sa sistema ko ang mambiktima ng mga tao. Namumuhay akong
Tulad ng karaniwang mga tao, ginagamit ko lang ang pagtagabunan ko sa tama. Layunin kong makipag-alyansa sa mga antingero o kahit anong gustong labanan ng mga aswang. Hindi ko gustong naging aswang ako, kaya naging panata ko ng maging alagad ng liwanag kahit kabilang ako sa dilim. Alagad ng liwanag na kabilang sa dilim? Pwede po ba yun? Oo naman. Kung minsan, mula sa puwersa ng kasamaan, may lumilitaw ding mabuti. Ganon din kung minsan, na may masamang damo na lumilitaw sa gitna ng mabubuting mga pananim. Yun din yung sinasabi ng ilan na kahit sa parte ng madilim na paligid, ay may munting liwanag na sisilaw. Tinanguan ni Gaston ang sinasabing yun ni Mang Lano. Naku, parang hindi ko po maintindihan ng mga sinasabi niyo, Tatang. Ganito yun, anak. Sa grupo ng mga masasama, minsan ay may lumilitaw na isang mabuti. Kapag binaliktad, sa grupo naman ng mga mabubuti, may lumilitaw na isang masama. Kumbaga may isa na bumabaliktad. Naiintindihan ko na po. Kaya pala sinabi niyong isa kayong mabuting aswang. Pero buti po ay hindi kayo pinagtutulungan ng mga kagaya niyong mga aswang, pero masasama. Matagal na akong humiwalay sa kanila. Nagpakalayo-layo ako sa kakawiyang ito. Hindi naman nila ako basta-basta mahuhuli. Isa kong gabunan. Mabilis kumilos. Kung mapapalaban man ako sa kanila, hindi rin nila ako kaya. Dahil higit akong mas malakas kaysa karaniwang mga aswang lang. Pero Tatang, kilala po ba kayo ng mga kaanak nyo? Biglang nalungkot doon si Mang Lano. Matagal na akong hindi nagpapakita sa kanila. Mabilis magbago ang itsura ng tulad kong gabunan. Malamang na hindi na nila ako mamumukaan ngayon. Pero sila ay kilala ko pa. Paminsan-minsan ay lihim ko silang dinadalaw at minamatyagan. May isang anak ko lang ang medyo nahihirapan akong matyagan. Pero kaninang hinata ko kayo ay parang naramdaman ko ang presensya niya. Inilibot ko ang paningin ko at inisa-isa ang mga aswang kanina, pero hindi ko siya nakita. Yun ay pinagtataka ko. Teka po, naramdaman niyo po siya, pero hindi niyo po siya nakita. Baka po anak niyo yung aninong dumikit kanina sa anino namin ni Tatay. Ano ka mo, anino? Wala akong anak na anino lang. Pinagtulungang ipaliwanag ni Mang Gaston at Nigel ang lahat ng ganap tungkol sa dalawang anino. Mukhang may espesyal na kakayahan ng dalawang aninong yon. Posibleng ang anak ko ang isa. Pwede ring baka apo ko ang kasama niya. Hayaan nyo, at ngayon din ay lalabas ako para matyagaan ang isa kong anak. Kayo naman ay dumito lang muna hanggang sa manumbalik ang inyong lakas. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo matutuntun ng mga kalahi kong aswang dito. Isa pa, ay may alaga akong sigbin sa labas nitong bahay ko. Sila ang magbabantay sa inyo. Nang gabing yun, ay agad lumabas si Mang Lano sa anyong gabunan. Ang naiwan namang mag-ama ay humingi ng tulong sa espiritu ni Mang Terbok. May kung anong pinagana si Nigel para panumbalikin ang kanilang lakas. Samantala, sa paghahanap ni Mang Lano sa kanyang isang anak, ang tanging natagpuan niya ay ang kanyang apong si Bobet. Ang totoo'y, dati pa siyang nakikipagkaibigan dito. Hindi nito alam na maglolo silang dalawa, alias Lolo Isko ang pakilala niya rito. Nilapitan ni Mang Lano si Bobet. Uy, Lolo Isko! Kayo ho pala. Kumusta na po kayo? Heto, mabuti naman ako. Nasaan pala ang tatay mo? Bakit hindi mo siya kasama? Sumama po kasi siya kay Lola Gelang eh. Kasama po ang iba pang mga aswang. May mahalaga raw po silang pag-uusapan. Tungkol po yata sa kung paano po tatalunin si Nigel at ang kanyang tatay. Alam niyo po bang sila ang nakakuha ng mutya at magiging kalaban po nating mga aswang? Nabigla si Mang Lano, ngunit hindi niya ipinahalata kay Bobet. Ganun ba?
Siya nga pala, Bobet. Di ba't ayaw mo na rin maging isang aswang tulad ko? Sumama ka na lang kaya sa akin. Tingin ko hindi basta-basta ang mutyang nakuha ni na Nigel. Mutya yun ng isang antingero. Hindi ba kaibigan mo si Nigel? Opo, pero hindi na po ngayon. Kaaway na po natin siya. Kung magiging kakampi po natin siya, siyempre, magiging magkaibigan pa rin kami. Paano kung kakampi ko siya? Sasama ka ba sa amin? Seryoso po ba kayo? Kakampi niyo si Nigel? Oo, nasa bahay ko si na Nigel. Sumama ka sa akin para makita mo sila. Pero, paano po si tatay? Baka patayin niya po ako kapag nalaman niyang kumampi po ako sa kalaban. Magpapaliwanag pa sana si Mang Lano pero bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos na paparating. Dali-dali siya nagtago kung saan nang lumitaw ang anak niyang si Bembol. Inausap ni Bembol si Bobet. Pagkaraan ay isinama ito kung saan lihim silang sinundan ni Mang Lano. Napadpad sila sa isang parte ng kakahuyan na medyo malayo sa bahay ni Mang Lano. Nagtitipon doon ang mga aswang. May nakatayo sa gitna. Walang iba kundi si Aling Gelang na nakasuot ng kulay itim. Umuusal ito ng orasyon habang ang kanang kamay ay ipinapatong isa-isa sa bawat ulo ng mga aswang. Bawat mapagpatungan niya, naglalaho sa hangin. Ang natitira na lang ay ang kanilang mga aninong gumagapang sa damuhan. Anak nang, isa rin palang alagad ng dilim ang Gelang na ito. Isang salamangkerong may alam sa mahikang itim. Siya pala ang nagbibigay ng espesyal na kakayahan sa mga aswang. Paano na ngayon ang apo ko? Sinikap hanapin ni Mang Lano kung saan naroon ang kanyang apo. Pero kahit na anong gawin niyang hanap, ay hindi niya nakita pagkat puro anino lang lahat, maliban kay Aling Gelang. Maya-maya pa, nagsalita ng malakas si Aling Gelang. Sa kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman, ang iyong mga anino ay nilagyan ko ng kakayahang kontray na kapangyarihan ng mutyang singsing ni Nigel na pinalitaw ng walang buwang kong asawang si Terbok. Ngayon ay humanda mag-amang Nigel at Gaston. Ngayong gabi rin, bago magbukal liwayway, hanapin niyo sila at lapain. Magmula ngayon, wala nang antingero pang lilitaw. Si Terbok na ang kahuli-hulihan. Biglang natigilan si Aling Gelang sa pagtawa nang may naramdaman sa paligid. Teka, parang may kakaibang enerhiya akong nararamdaman sa paligid. May pangahas na pumarito sa balwarte ko. Pwes, mga aswang ko, hulihin niyo ang pangahas na pumasok dito sa teritoryo ko. Ngayon din! Sa takot ni Mang Lano, bago pa man kumilos ang mga aninong aswang, ay ginamit na niya kagad ang bilis kumilos para tumakas. Sing bilis ng kidlat siyang nakabalik sa kanyang bahay sa kabilang parte ng kakahuyang yun. Mang Lano, ang bilis niyo pong dumating Kumusta po ang lakad niyo? Ngunit tanong din ang itinugon ni Mang Lano kay Gaston. Teka, nakabalik na ba ang lakas niyo? Opo, saka ngayon po'y umiinit po mutyang singsing ko. Sandali at pakikinggan ko lang po ang ibubulong ni Lolo Terbok. Sandali silang natahimik. Si Mang Lano ay hindi mapakali. Makaraan ng 1 minuto. Ano apo? Anong ibinilong sa'yo ni Terbok? May natuklasan daw po kayo sa pinuntahan nyo. Sabihin na raw po nyo kaagad sa akin. Nararamdaman po ni Lolo Terbok na may paparating po ng mga aswang. Nang wala nang patumpik-tumpik pa, ay sinabi na lahat ni Mang Lano ang lahat niyang natuklasan. Tama ang hinala ko. Malupit na kalaban natin si Gelang. May taglay siyang kapangyarihang itim. Pinalakas niya ang mga aswang. May pangontra na sila sa mutyang singsing mo, Nigel. Kaya habang may panahon pa, kailangan natin silang paghandaan. Sa loob ng konting panahong natitira, ay talagang sama-sama silang nag-concentrate para makaisip ng magaling na solusyon para matalo ang puwersa ni Aling Gelang
at ng mga aswang. Nakapagdesisyon na ako, Nigel. Matanda na rin ako. Kailangan na talagang makapag-iwan ako ng isang susi sa susunod sa akin na babaguhin ng mga aswang mula sa kuko ng dilim tungo sa liwanag. Ipinakikiusap ko lang sa inyo na huwag niyong sasaktan ng apo kong si Bobet. Tagabing yun, isang malungkot na desisyon ang isinagawa ni Nigel at Mang Jeston. Isang sakripisyo ang kailangang ibuwis para sa isang sanib puwersang tatalo sa puwersa ni Aling Gelang at ng pinakamalakas na mga aninong aswang. Sa tulong ng dugo ni Mang Lano at ng espiritu ni Mang Terbok sa nagliliwanag na mutyang singsing ni Nigel, ang espiritu din ni Mang Lano ay sumanib sa espiritu ni Mang Terbok at nagsama sa mutyang singsing. Sa lakas ng puwersang nabuo ay sumaboy ang isang nakakasilaw na liwanag. Matapos ito'y unti-unting napadilat ng mga mata ang mag-amang Jeston at Nigel. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Jeston nang mapansin ang mga mata ni Nigel. Paano'y napunta sa kanya ang mga mata ni Mang Terbok at Mang Lano. Sa kanan ay mata ni Mang Terbok, sa kaliwa naman ay mata ni Mang Lano. Nawala na rin ang puting panyong nakatali sa kanang braso ni Nigel. Nalipat ito sa kanyang noo. Ang kanya namang buhok ay naging kulay puting-puti, nakaparis ng kay Mang Lano. Ang mga mata mo, anak! Napunta sa iyo mga mata ni Mang Lano at Mang Terbok. Tapos ang buhok mo, naging kulay puti. Naririnig ko na rin po ang bulong ni Mang Lano sa isip ko, Tay. Pagbaling naman nila sa kinaroroonan kanina ni Mang Lano, ay sobrang nalungkot sila nang makitang wala na itong buhay. Lalapitan sana nila ito para alayan ng dasal, ngunit natigilan sila nang marinig nila ang sunod-sunod na alulong ng mga alagang sigbin ni Mang Lano sa labas. Teka, baka nariyan na mga aswang, anak. Humanda ka! Nanlisik ang mga mata ni Nigel. Ang Lola Gelang na yon. Humanda talaga siya sa akin. Sabi po ni na Lolo Terbok at Lolo Lano, siya raw po ang unang-unang dapat kong patayin. Pwes, ipapatikin ko po sa kanya ang lakas ng pagsasanib puwersa ni na Lolo Terbok at Lolo Lano. May paghiganti ko na rin po sa wakas ang pagkamatay ni Lolo Terbok sa kamay ni Lola Gelang na niloko siya. Teka. Paano naman ako, anak? Paano ko haharapin ang mga aswang na susugod sa akin? Pumikit ka po, Tay. Sasalinan kita ng konti mula sa kapangyarihan ng mutyang singsing. Sabi po ni Lolo Terbok, kahit anong ipalabas ko, ay mapapalabas nyo rin. Nang gabing yon, sa kakahuyang yon, sumiklab ang isang matindi at maingay na sagupaan sa pagitan ng mga aswang na anino at ng mag-amang Jeston at Nigel. Sumali rin sa laban ang mga alagang sigbin ni Mang Lano. Ang mga ito ang tumulong kay Nigel para agad matunton kung saan naroroon si Aling Gelang. Ito man ay naging anino, ngunit nakikita siya ng malinaw ni Nigel sa totoong anyo nito dahil sa mga mata ni Mang Lano at Mang Terbok. Isang bagay lang ang pumigil kay Nigel para tuluyang salakayin ang matanda. Hawak-hawak nito si Bobet. Ha! Akala mo ba ay madali mo ko matatalo, bata? Sige, kalabanin mo ko't papatayin ko ang batang ito. Akala nyo ba ay hindi ko alam na apo ito ni Mang Lano at kaibigan mo? Hindi ako bobong katulad ni Terbok. Nigel, tulungan mo ako. Pinatay niya ang tatay ko. Niloko niya si tatay para makuha ko. Galit na nag-concentrate si Nigel. Pagkaraan ay tumakbo siyang simbilis ng kidlat sa tangkang agawin si Bobet mula sa mga kamay ni Aling Gelang. Ngunit bigo siya sa una niyang pagtatangka dahil naging ganun din kabilis sa naging pagkilos si Aling Gelang. Nakatanggap pa siya ng matinding kalmot mula rito. Ang mga kukupalan nito ay nagiging matutulis din, tulad ng sa mga aswang. Kawawang bata! Hindi mo ba alam na may kakayahan akong gumaya ng kakayahan ng ibang nakakaharap ko? Sige lang, iligtas mo itong kaibigan mo
hanggang sa matagtad ko ng kalmot. Hindi umimik si Nigel. Sa halip ay lalo siyang nag-concentrate habang pinakikinggan ang mga bulong ni na Mang Lano at Mang Terbok sa kanyang isipan. Maya-maya pa, biglang napasigaw ang kanyang tatay. Nigel, anak! Bilisan mong talunin ang matandang yan! Nahihirapan na kami ng mga sigbin sa pakikipaglaban sa mga aswang na anino! Dahil sa nakikitang paghihirap ng kanyang itay sa pakikipaglaban, ay galit na naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Humanda kayo ngayon sa akin, Lola Gelang! Manluloko ka! Ikaw palang may pakamanan sa pagkamatay ni Lolo Terbok! Magbabayad ka! Ting bilis ng kidlat na muling tumakbo si Nigel, ngunit hindi niya tinangkang agawin si Bobet. Sa halip ay sinalat lang niya ito at may ibinulong dito. Pagkaraan ay bumalik sa dati niyang pwesto. Ngayon, tingnan natin kung gagala pa mga kapangyarihan itim mong matanda ka! Naguluhan bigla si Aling Gelang nang mapagtantong nag-iba ang boses ni Nigel. Kinakabahan itong napatingin sa hawak-hawak nitong si Bobet, nang ngiting-ngiti naman sa kanya ng nakakaloko. Walang ano-ano, nagsimulang makaramdam ng pagkapaso si Aling Gelang sa pagkakahawak sa inaakalang si Bobet. Umusok ang buo niyang katawan. Tinangka niyang bitiwan ng bata, ngunit para namang dumikit na ang kanyang kamay. Magpapagana rin sana siya ng kanyang itim na mahika, pero ayaw gumana. Wala na, Lola Gelang! Akin na, pati ang kapangyarihan mong itim! Katapusan mo na! Malakas na napasigaw si Aling Gelang habang unti-unting nauupos ang katawan, hanggang sa unti-unting nagiging abo. Kasabay nito'y napasigaw din ng malakas si Mang Jeston. Napatumba pala siya ng isang aswang at sabay-sabay na dinikitan ng anino ng iba pang mga aswang ang anino nito. Manghihina na sana si Mang Jeston, ngunit hindi natuloy dahil sa pagkaupos ni Aling Gelang. Ang mga aswang de anino ay bumalik na rin sa kanilang totoong anyo at unti-unti ring nagsiusok ang mga katawan at sabay-sabay na unti-unting naging abo. Inaumagahan, nagdiwang ang mga kababaryo ni na Nigel dahil natalo ang mga aswang. Tuwang-tuwa sila kay Nigel. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Samantala, si Bobet ay hindi tinablan ng maging abo ang kanyang mga kalahi. Yun ay dahil nagpalit sila noon ng katauhan ni Nigel, kung kaya nakontra ang puwersa ni Aling Gelang sa kanya. Ipinakilala ni Nigel kay Bobet si Mang Lano, ang tunay nitong lolo na nakilala nitong si Lolo Isko. Isinama nila ito sa bahay ng matanda kung saan naroon pa ang bangkay ni Mang Lano. Umiyak si Bobet nang makita niya ang wala ng buhay na matanda. Lolo! Hayaan niyo po, Lolo. Sa tulong po ni Nigel, ay magiging isa na po ako mabuting aswang na tulad po ninyo. Pagkalibing nila sa katawan ni Mang Lano sa likod ng bahay lang nito, may ibinigay si Nigel kay Bobet. Ito'y isa ring mutyang singsing. Natagpuan niyang naging dalawa ang mutyang singsing na nakabalot sa puting panyo sa kanyang noo. Ang isa'y nabuo dahil sa espiritu ni Mang Lano, ayon mismo sa tinig ni Mang Lano, para yun mismo sa apo nito. Pagkatapos nun, mabilis na lumipas ang mga araw. Naging balikatan sa pakikipaglaban ng aswang ang magkaibigang Bobet at Nigel. Isang aswang at isang batang antingero. Puwersa ng dilim at liwanag na magkasama at nagtutulungang puksain ang puwersa ng kasamaan tungo sa kapayapaan.